Another OLA agent na nagpo-post ng mga hindi nakapagbayad ng utang, pero yung twist, binigay niya yung impormasyon kung saang online loan app company siya nagtatrabaho. Okay? So sa video ito, talakayin natin, pag-usapan natin kung ano nga bang online loan app itong agent na ito na nagpo-post ng mga hindi nakapagbayad ng utang, at muli maglalambing ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano haharapin ang mga suliranin dito sa mga ginagawang unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi rin po ako abogado. Ako po ay simpleng mamamayan lamang po na kagaya nyo, nagre-report din ng mga unfair debt collection practices na ginagawa nito mga to. At isa pa, hindi rin po ako nakukonsintin huwag magbayad ng utang. Okay? At simulan na natin itong all agent na ito na nagpo-post. Pakita ko muna sa inyo yung kanyang, nawala. Yung kanyang unang post, ano? Ito siya. Ang pangalan nito, lalagay ko na rin yung link dito sa aking description, mga kayani, para diretso na kayo. Para kung magre-report kayo, yun ang sundan nyo sa gagawin. Okay? Ito po siya, yung pangalan niya is alam niyo na, agent dami account or troll account. At di at gagamit ng tunay na info niya. Nagamit lamang yan ng mga picture ng kung ano-ano at pangalan na maaaring gawa-gawa lamang niya. Pero ito yung pangalan niya, Dave Picardal. At ayos din yung kanyang motivation quote, that is like any other trap, easy enough to get into, but hard enough to get out. Tama naman Pag ikaw nabaw sa utang, madaling pumasok, pero ang hirap labasan. Ito yung post niya, no? Hello, update sa bayad ninyo kay Andali Peso. Isa, ha? Andali Peso, madam, anong balak mo dito? Kayo na ka pa hindi nakikipag-coordinate ng maayos, kapal mo naman. Baka naman may pakialam dito. Anong gusto mong mangyari, ha? Na-update ka lang sa utang mo, halos pinagtaguan na ninyo. Ayusin mo na ang utang mo ngayon. Actually, ang dami niyang ipinost, no? Pero yung catch dito, yung Andali Peso, no? Kung kayo may mga utang dito, sa mga babagkitin ko pang mga online loan companies niya, pinapasukan niya, pinagtatrabaho niya, ito. Excuse me. Hello, update sa bayad ninyo kay Hello Peso, madam. Iba naman, diba? Kanina, Andali Peso. Ngayon, Hello Peso. Anong balak mo dito? Kanina ka pa, nakikipag-coordinate ng maayos, kapal mo naman. So, bali parang same caption pero magkaiba ng lending app ang ginagamit niya. Hello Peso, ngayon. Yan, ito pa. Siya, medyo makatila lang muna ko. Hello, update sa bayad ninyo kay sa Dragon Peso. So, which is, tingin ko, itong tatlong ola na to ay magkakapatid, sister company. But the reality, the twist na naman na aking babanggitin, itong mga to ay wala sa list of recorded online lending platform ng SEC. So, it means they are illegally operating through online na magpautang. Bawal. Wala sa lisensya, di ba? Pwedeng kasuhan. Siyempre, bawal ka magpautang nang wala kang lisensya at hindi ka rehistrado, di ba? Ganun kalino yon. Pero itong mga ito, nung sinubukan ko yan noong nakaraan, last month yata, sinubukan ko yung Andali Peso. Ang hirap. Nahirapan akong i-access, parang pabalik-balik, nagkakaroon yata ng glitch. Tapos, kung saan ako napupunta, nagkakaroon pa ng Lemon Loan, tapos sa Dragon 888 na loan app. Pero website siya, ganun siya. Tapos magbibigay ng link, tapos mag-glitch na naman. Hindi ko lang kung matagal na to, o baka by January pa yung mga utang nila. Tapos ngayon, ito, dalawa sila masingil. Kung tutusin may problema, sigurado rito, yung app nila, o yung website system nila. Kaya hindi nakakapagbayad yung iba. Yun ang tingin ko hindi po papasok system. Maaaring gustong bayaran, tapos ngayon, di makapagbayad. Ayan. Yun ang tingin ko lang. Pero kung hindi talaga binabayaran, problema na nila yun. Paano sila nagpautang? Mga mamaya, yung mga yan, hindi natin sure kung talaga bang may utang din o wala, di ba? Ang dami kasing ang daming twist ngayon ng mga ola. Kahit walang utang ngayon, sinisingil nila, pinapahiyan nila. So,
i-report natin to sa Meta. Pwede naman kayo mag-ano dyan, mag-report yung ginagawa natin, yung tinuro ko sa inyo noon pa, kung medyo, tawag doon, kung medyo bago lang kayo, pindutin nyo lang tatlong tuldok doon sa may gilid. Tapos makikita nyo dyan yung kasunod nun, magre-report profile. Tapos susunod dyan, kung kilala mo ba yung taong ito, yung specific name ng tao. Pero kung sabihin nyo, syempre hindi, at kaano-ano nyo ba yan, tapos i-report nyo using the bullying or harassment, tapos dire-diretso na po yan, yung mga ano, pipindutin na lang po yung mga dapat na indicate doon sa pagre-report para masubmit doon sa Meta. Pero unfortunately, no, itong mga ganitong report, hindi pinapansin napansin ko rin sa Meta, no, parang kahit na meron ng allegations talaga, may ebidensya na namamahiya, kasi even though na walang binanggit na scammer, magnanakaw, o something na tawag doon na sobrang grabing harassment words, no? Pero yung utang na ipinopost niya at doon niya sinisingil sa social media, excuse me, bawal na bawal po yon. Kasi nga, hindi ka pwedeng maningil ng utang through social media kasi nag-usap kayo in your private concerns sa inyong website o sa inyong apps man lang yan o kung ano man. Kasi privacy concerns po yan, data privacy po paglalabagan dyan. Lalo na pinost yung Facebook page, yung picture niya o kung ano man, di ba? Na bakit mo kailangan yan. Kasi ito problema sa mga yan, sa mga illegal na yan na mangyayari. Kapag ka illegal, sobrang hirap na i-trace yan. Kung yun nga mga SEC registered, hirap na hirap i-trace di ba? Kaya sabi ko nga, hindi basta-basta mariread yan kahit na may app, use app nila may address nakalagay. Kadalasan kasi dyan, gagamit yan ng mga fake o mga front na mga address na sa Windows sila naka-address. Pero in reality, marami silang ibang establishment na ginagamit. Maaaring nasa work from home, excuse me, nasa ibang establishment, nasa ibang building, pero pang-front lang, yung mga nando doon, mga ilang tao magtatrabaho para kung sakasakali magkaroon ng problema, sabihin, ganito lang yung mga mahuhuling tao, mga siguro 50 o 100 katao. Pero yung mga ganitong klase ng mga ulan, nagpo-post, kung kayo na-post na ito at marami naman kayo, kasabihin natin mga 5 o 10, magtulong-tulong kayo, mas mapapadali kasi ang pag-akit niya sa korte. Mas mapapadali ang pagbibigay ng search warrant. Ngayon, kung nakita niyo yung mga post inyo, mas makakabuti magtulong-tulong ulitin ko, magtulong-tulong kayo, mag-mass filing kayo, punta kayo sa pinakamalapit na PNP, NBI, Anti-Cybercrime, DAPAO, kung dito lang kayo sa NCR, tapos sa SEC, pwede rin kayo lumapit at dumulog ng rektar sa kanilang opisina, dyan sa may Makati, and then pwede rin kayong mag-suggest sa CICC. Hindi ko lang kung saan yung address nila, no? Kasi parang lumipat. Bala ko saan pumunta na pero parang lumipat sila ng address. Yun lang po, no? Sana nakatulong ang video ko ito. Muli maglalambing ako na pakipollow at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at aking YouTube. Maraming salamat sa ulitin.